Sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa mundo, marami ang nagtatanong kung nasaan ang Diyos. Ang mga natural na kalamidad, mga digmaan, at mga salungatan ay nagiging pang-araw-araw na balita. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, mayroong isang mas malalim na krisis na nagaganap, ang pagguho ng pundasyon ng pananampalataya mismo. Si Ellen G. White, sa kanyang mga pangitain, ay nagbigay ng mga seryosong babala tungkol sa huling pagkabagsak ng mundo ng relihiyon. Nakita niya ang isang makapangyarihang paglilipat ng pananampalataya, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob mismo ng simbahan. Ang kanyang mga sinulat ay nagbibigay diin na ang apostasiya o ang pagtalikod sa tunay na pananampalataya ay magsisimula sa loob ng mga bakuran ng mga mananampalataya mismo. Ito ay isang tema na paulit-ulit na makikita sa banal na kasulatan. Si Apostol Pablo, sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, ay nagbabala, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang tunay na turo. Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga gurong magtuturo ng gusto nilang marinig. Sa 2 Timoteo 4:3, ang talatang ito ay naglalarawan ng isang lipunan na mas gustong marinig ang mga bagay na nakalulugod sa kanilang mga pandinig kaysa sa katotohanan ng Diyos. Hindi ito isang pag-atake mula sa mga hindi mananampalataya, kundi isang pagguho mula sa loob na dulot ng mga sariling kagustuhan at pagnanasa. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, isinulat ni White, ang pagtanggap ng mga maling turo ay nagpapahina sa moralidad ng pananampalataya. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang pagtanggap ng mga hindi biblikal na doktrina ay direktang nagpapahina sa tunay na pananampalataya at sa pagpapatupad ng moralidad na itinuro ni Kristo. Ang isa pang halimbawa ng panloob na pagkabagsak ay makikita sa aklat ng pahayag. Ang mga sulat sa 7 simbahan ay nagpapakita na ang mga problema ay nagmumula sa loob. Ang Efeso ay pinuri dahil sa kanilang pagtitiis, ngunit sila ay pinagsabihan dahil sa iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, pahayag 2:4. Ang Sardis ay pinagsabihan dahil sila ay may pangalan na nabubuhay, ngunit ikaw ay patay, pahayag 3:1. Ang mga problemang ito ay hindi dulot ng panlabas na pag-uusig, kundi ng panloob na espiritual na paghina at kompromiso. Ang mga turo ni Ellen White ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ay umuulit at ang mga huling araw ay magpapakita ng parehong mga pattern. Sinabi ni Jesus na, "Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nangaral sa pamamagitan ng iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng maraming himala sa iyong pangalan? At kung gayon sasabihin ko sa kanila, hinding-hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Mateo 7:22-23. Ang mga taong ito ay nasa simbahan, gumagawa ng mga gawain sa ngalan ni Jesus. Ngunit sa huli, sila ay tinanggihan dahil sa kanilang mga gawaing masama. Ang pangitain ni Ellen White ay nagpapakita na ang pagkabagsak ng mundo ng relihiyon ay magiging isang malawakang paglilipat mula sa tunay na pananampalataya tungo sa isang anyo ng relihiyon na may panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit walang tunay na kapangyarihan. Sa 2 Timoteo 3:5, ang mga relihiyon ay maaaring lumaki sa dami, magkaroon ng malalaking gusali at malalaking programa, ngunit sa loob, ang tunay na diwa ng ebanghelyo ay nawawala. Nakasalalay ba ito sa mga turo ng tao o sa walang hanggang salita ng Diyos? Ang mga babala ni Ellen White at ang mga talata sa Biblia ay nagbibigay daan sa atin na tingnan ang sarili nating mga puso at tiyakin na ang ating pananampalataya ay nakatuon sa isang matatag na pundasyon. Ang pagkabagsak ng relihiyon ay hindi isang bagay na darating. Ito ay isang proseso na nagaganap na. Ang paghina ay magmumula sa loob at ang tanging proteksyon ay ang manatili sa katotohanan ng Biblia at sa tapat na mga turo ni Jesus Kristo. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, mangyaring i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming mahahalagang mensahe. Sa kanyang mga pangitain tungkol sa mga huling araw, nakita ni Ellen G. White na ang pagkabagsak ng relihiyon ay hindi magiging isang biglaang pagtalikod sa Diyos. Sa halip, ito ay isang unti-unting proseso ng pagtatago ng katotohanan, isang maingat na pagtatanggal sa mahahalagang aspeto ng pananampalataya upang gawin itong mas kaaya-aya at katanggap-tanggap sa mundo. Ang pagkabagsak ay magsisimula sa loob ng simbahan.
sa pamamagitan ng mga lider at miyembro na, sa pagnanais na manatili sa takbo ng panahon, ay ikukompromiso ang mga prinsipyo ng Diyos. Ang pangunahing babala ni White ay tungkol sa paglalagay ng tradisyon at pag-iisip ng tao sa itaas ng banal na kasulatan. Sa aklat na The Great Controversy, isinulat niya, ang pagtanggap ng tradisyon ng tao sa halip na ang salita ng Diyos ay siyang pangunahing dahilan ng malawakang apostasiya. Ellen G. White, The Great Controversy, page 595. Itinuturo nito na ang pagkabagsak ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng tahasang maling turo, kundi pati na rin sa pag-alis ng tunay na diin mula sa Biblia bilang tanging batayan ng pananampalataya. Sa halip na ipangaral ang kabuuang katotohanan ng salita ng Diyos, ang mga pinuno ay magtuturo ng mga bahagi na kaaya-aya sa mga tao, habang itinatago ang mga bahaging nangangailangan ng sakripisyo at pagbabago sa pamumuhay. Ang isang malinaw na halimbawa nito ay ang sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang ipinapangaral nilang aral ay utos ng tao. Mateo 15:9. Ang mga lider na ito ay naging mapanlinlang dahil sa paglalagay ng kanilang mga sariling tradisyon at interpretasyon sa ibabaw ng utos ng Diyos. Ang resulta ay isang relihiyon na mayroong magandang panlabas na anyo at mahusay na organisasyon, ngunit walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Ito ang panganib na nakita ni Ellen White, ang mga simbahan na unti-unting isasama ang mga ideya ng mundo, tulad ng pagiging palakaibigan sa halip na matuwid o maramdamin sa halip na makatotohanan. Ang tunay na katotohanan ay itatago sa likod ng makintab na mga serbisyo, sikat na mga tagapagsalita at mga malalaking proyekto. Ang pagtatago ng katotohanan ay makikita rin sa paglisan mula sa tunay na kahulugan ng pagbabago ng puso. Maraming relihiyon ang nagtuturo na ang kaligtasan ay nakabatay sa pagdarasal, pagdalo sa simbahan o pagsasagawa ng mga ritual. Ngunit ang tunay na mensahe ng Biblia at ang sentro ng mga sinulat ni Ellen White ay ang kumpletong pagbabago ng karakter at pamumuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Tingnan ang Steps to Christ. Sa halip na tawagin ang mga tao na talikdan ang kanilang mga kasalanan, ang mga lider ay magtuturo ng isang ebanghelyo na tumatanggap sa kasalanan at nagpapatawad sa mga ito nang walang tunay na pagbabago. Ito ay isang uri ng walang katuturang grasya na nag-aalis sa kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa huli, ang pangitain ni Ellen White ay nagpapakita na ang pinakamalaking hamon na darating sa simbahan ay hindi ang tahasang pagtanggi kay Kristo, kundi ang paggamit sa kanyang pangalan para sa isang relihiyon na walang kanyang tunay na diwa at kapangyarihan. Ang panlabas na anyo ng Kristyanismo ay mananatili, ngunit ang panloob na nilalaman ay unti-unting mawawala. Ang mga turo na hindi na nagpapahalaga sa pagsunod, pagbabago, at sa pagiging hiwalay mula sa mga pamantayan ng mundo ay magiging tanyag. Ang pagkabagsak ay magmumula sa mga lider na, sa pagnanais na palakihin ang kanilang mga bilang, ay hindi na ipinangangaral ang buong katotohanan. Sa kanyang mga pangitain tungkol sa mga huling araw, nakita ni Ellen G. White na ang isang malaking panganib sa relihiyon ay ang paglilipat ng pundasyon ng pananampalataya mula sa lohikal at moral na prinsipyo patungo sa emosyonal at psikolohikal na karanasan. Sa halip na maging batayan ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang mga tao ay hahanapin ang mga espiritual na high na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay malapit sa Diyos. Ang panganib na ito ay hindi magiging isang pag-atake ng ateismo, kundi isang mapanlinlang na anyo ng relihiyon na nagbibigay kasiyahan sa sarili, ngunit walang kapangyarihan upang baguhin ang puso. Ang isang mahalagang babala ni White ay tungkol sa maling sigasig at kakaibang apoy na magaganap sa simbahan. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, binanggit niya ang mga hindi pangkaraniwang pagpapakita na hindi nagmumula sa banal na espiritu. Magkakaroon ng kakaibang apoy na hindi nagmumula sa Diyos. Ang mga tao ay magkakaroon ng mga emosyonal na karanasan at mag-aakala na ito ay galing sa banal na espiritu. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 5. Ang mga ito ay maaaring maging mga malakas na damdamin ng kagalakan, mga pag-iyak, o iba pang emosyonal na pagpapakita na nagpapalabas na ang isang tao ay malapit sa Diyos. Ngunit ang mga ito ay hindi nagbubunga ng pagbabago sa karakter. Ang isang pananampalatayang nakatuon sa damdamin ay hindi matatag. Sa sandaling mawala ang pakiramdam,
nawawala rin ang pananampalataya. Ang Biblia ay nagbibigay babala rin tungkol sa panganib na ito. Sinabi ni Apostol Juan, "Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung ang mga ito'y sa Diyos, sapagkat maraming huwad na propeta ang lumabas sa sanlibutan." 1 Juan 4:1. Ang pagsubok sa espiritu ay hindi nakabatay sa kung ano ang nararamdaman mo, kundi sa kung ano ang itinuturo ng mga ito. Ang isang espiritu na hindi tumutugma sa mga utos ng Diyos at sa halimbawa ni Jesus ay isang huwad na espiritu, gaano man ito ka-emosyonal o kaaya-aya. Nakita ni Ellen White ang isang panahon kung saan ang mga tao ay magiging mas nakatuon sa kanilang nararamdaman kaysa sa katotohanan ng kasulatan na magbubukas ng pinto sa pandaraya. Ang paglilipat na ito ay mayroon ding masamang epekto sa moralidad. Kung ang pananampalataya ay nakatuon sa emosyon, ang mga moral na pamantayan ay unti-unting luluwag. Ang kasalanan na nagbibigay ng kasiyahan ay maaaring ipaliwanag bilang pag-ibig o pagpapalaya dahil ang nakikita lamang ng tao ay ang kanilang nararamdaman. Sa kanyang aklat na Counsels on Health, binigyang diin ni White na ang tunay na relihiyon ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam, kundi tungkol sa pag-iisip at kalooban. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapasya ng kalooban na gawin ang tama kahit na hindi ito nararamdaman na kaaya-aya. Ang relihiyosong pagkabagsak na inilarawan niya ay isang relihiyon na tumutugon sa mga pagnanasa ng tao, na kung saan ang mga tao ay maaaring magpakasasa sa kanilang mga bisyo habang pakiramdam na sila ay espiritual. Dapat nating itanong sa ating sarili kung ang ating pananampalataya ay nakabatay sa matatag na pundasyon ng salita ng Diyos o sa pabago-bagong buhangin ng ating mga damdamin. Ang mga babala ni Ellen White ay isang malinaw na paalala na ang pagkabagsak ng relihiyon ay magsisimula sa loob sa sandaling ang mga tao ay mas pinahahalagahan ang kanilang nararamdaman kaysa sa katotohanan. Sa halip na maghanap ng karanasan, dapat nating hanapin ang pagbabago ng puso na nagmumula sa pananampalataya sa salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang isang pangunahing isyu na binigyang diin ni White ay ang pag-alis sa Sabbath bilang banal na araw ng pamamahinga at pagsamba. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, ipinaliwanag niya na ang pagbabago ng Sabbath ay isang pangunahing bahagi ng apostasiya na naganap sa sinaunang simbahan at muling mangyayari sa huling mga araw. Ang paglalagay ng araw ng linggo bilang sagrado sa halip na ang Sabat ay isang malinaw na tanda ng isang relihiyon na nagsisimula na magkompromiso sa mga utos ng Diyos para sa tradisyon ng tao. Ellen G. White, The Great Controversy, page 574. Ang pagwawalang bahala sa Sabat ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng araw. Ito ay isang pagpapakita ng pagbagsak ng awtoridad ng Diyos sa buhay ng isang tao at ng isang simbahan. Ito ay pagpapakita ng isang relihiyon na mas pinahahalagahan ang kaginhawaan, tradisyon o pagtanggap ng tao kaysa sa diretsahang utos ng Diyos na masusumpungan sa Exodo 20 o 11. Ang Biblia ay nagpapatunay na ang pagwawalang bahala sa kautusan ay isang seryosong usapin. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:17-18, "Huwag ninyong akalain na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa lumipas ang langit at ang lupa, ang isang iota o isang tuldok man sa kautusan ay hindi mawawala hanggang sa matupad ang lahat." Ang talatang ito ay nagpapakita na ang kautusan ng Diyos ay nananatiling may bisa at mahalaga, at ang tunay na Kristyanismo ay hindi pagwawalang bahala sa mga utos ng Diyos. Ang mga turo na nagsasabing ang kautusan ay hindi na mahalaga o na ito ay nasunog sa krus ay mga turo na nagpapahina sa moral na pundasyon ng pananampalataya. Sinabi ni Ellen White na ang pagwawalang bahala sa kautusan ng Diyos ay magdudulot ng moral na pagbagsak. Ang mga simbahan na hindi na nagtuturo ng pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos ay magiging mga simbahan na tumatanggap ng mga kasalanan, nagpapalaganap ng pagbibigay katwiran sa imoralidad at nawawala ng espiritual na kapangyarihan. Sa kanyang pananaw, ang Sabat ay hindi lamang isang araw ng pamamahinga. Ito ay isang pagpapatunay sa awtoridad ng Diyos bilang lumikha at ang tanda ng kanyang paglilinis sa atin. Sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa Sabat, ang mga relihiyon ay unti-unting nawawalan ng koneksyon
sa orihinal na awtoridad ng Diyos. Pagbagsak ng relihiyon ay hindi lamang tungkol sa maling teolohiya. Ito ay tungkol sa isang pagbabago sa puso na nagreresulta sa pagwawalang bahala sa mga diretsahang utos ng Diyos. Ang isang relihiyon na pinahahalagahan ng tradisyon, kaginhawaan o emosyon kaysa sa kautusan ng Diyos ay isang relihiyon na unti-unting bumabagsak mula sa loob. Ang tanging paraan upang manatiling matatag sa huling mga araw ay ang pagyakap sa buong kautusan ng Diyos, na hindi lamang nakasulat sa bato, kundi nakasulat din sa ating mga puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa kanyang mga pangitain tungkol sa huling pagkabagsak, nakita ni Ellen G. White na ang relihiyon ay unti-unting magiging isang anyo ng pagpapakita sa halip na isang tunay na karanasan sa Diyos. Sa halip na maging sentro ang pagbabago ng puso at isang personal na paglalakbay kasama si Kristo, ang pagtuon ay magiging sa mga seremonya, mga ritual, at mga tradisyon na nagbibigay ng pakiramdam ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan upang iligtas. Ang pagkabagsak na ito ay magmumula sa loob, sa pagnanais ng mga relihiyon na maging formal at magkaroon ng kaayusan, na sa kalaunan ay nagpapalamig sa espiritual na apoy. Ang isang mahalagang babala ni White ay tungkol sa pagbabalik ng mga gawa sa halip na pananampalataya. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, ipinaliwanag niya kung paano ang mga relihiyon ay unti-unting naglalayo sa tunay na ebanghelyo na nagbibigay ng mas malaking halaga sa mga sakramento at seremonya kaysa sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang mga simbahan ay unti-unting magiging formal at malamig na nagbibigay ng mas malaking halaga sa mga seremonya kaysa sa tunay na pagbabago ng puso. Ellen G. White, The Great Controversy, Pager 1, 573. Ito ay isang malinaw na pagpapakita kung paano ang isang relihiyon ay maaaring maging maganda sa labas, puno ng mga tradisyon at mga ritual, ngunit walang laman at walang tunay na kaugnayan sa tagapagligtas. Ang Biblia ay nagbibigay babala rin tungkol sa panganib na ito. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Galacia, "O mga walang isip na taga-Galacia, sino ang gumayuma sa inyo? Pagkatapos na kayo'y magsimula sa espiritu, ngayon ba'y magtatapos kayo sa laman?" Galacia 3:1-3. Ang isyu sa Galacia ay ang kanilang pagtalikod mula sa simpleng pananampalataya kay Kristo patungo sa mga gawa at mga ritual ng batas. Ang babala ni Pablo ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga ginagawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang pagkabagsak na nakita ni Ellen White ay isang modernong anyo ng isyong ito, kung saan ang mga tao ay naglalagay ng kanilang pag-asa sa mga gawa ng tao, tulad ng pagdalo sa simbahan, pagpapabautismo o pagsasagawa ng mga ritual, sa halip na sa nagliligtas na biyaya ni Jesus. Ang panganib ng mga seremonya ay ang pag-aakala na ang pagganap sa mga ito ay sapat na upang maligtas. Maaaring isipin ng isang tao na dahil siya ay nabautismuhan, nagkomunyon, o nakikilahok sa mga seremonya ng simbahan, siya ay matuwid na sa harap ng Diyos. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagliligtas at nagbabago. Sa kanyang aklat na Steps to Christ, itinuro ni White na ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang gumagawa ng mga mabubuting gawa, kundi ang kanyang puso ay nabago. Ang relihiyon ay hindi lamang ang pag-iwas sa kasamaan, kundi ang paggawa ng kabutihan. Ang puso ay dapat na maging punlaan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ellen G. White, Steps to Christ, Pastor 62. Ang pagkabagsak na inilarawan niya ay isang relihiyon na may panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit walang tunay na bunga ng banal na espiritu. Dapat nating tanungin ang ating sarili kung ang ating pananampalataya ay nakatuon sa isang buhay na relasyon kay Jesus o sa mga patay na seremonya. Ang mga babala ni Ellen White ay isang malinaw na paalala na ang pagkabagsak ng relihiyon ay magsisimula sa loob, sa sandaling ang mga tao ay mas pinahahalagahan ang formalidad kaysa sa tunay na diwa ng ebanghelyo. Ang tanging paraan upang manatiling matatag sa huling mga araw ay ang pagtutuon sa ating personal na relasyon kay Kristo at hayaan siyang baguhin ang ating mga puso, hindi sa pamamagitan ng mga seremonya, kundi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinuro ni Ellen G. White na ang isang mapanlinlang na taktika ng kaaway ay ang paggamit ng mga positibong konsepto upang iligaw ang mga tao. Nakita niya na sa huling mga araw, ang mga relihiyosong lider at mga miyembro ay magtuturo ng isang uri ng pag-ibig na hindi nagtutuwid at
isang uri ng pagpapala na hindi nangangailangan ng pagsunod. Ang pagkabagsak na ito ay magmumula sa loob, sa pagnanais ng mga tao na maging kaaya-aya sa kanilang sarili at sa mundo sa pamamagitan ng isang ebanghelyo na walang krus at walang pagbabago. Ang isang mahalagang babala ni White ay tungkol sa mali at sentimental na pag-ibig na walang kinalaman sa katotohanan. Sa aklat na The Great Controversy, ipinaliwanag niya na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay palaging may kasamang katotohanan at hustisya. Marami ang naglalagay ng pag-ibig ng Diyos na hiwalay sa kanyang hustisya, na nagpapakita sa kanya bilang isang mahinang ama na tumatanggap sa kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbibigay pahintulot sa kasamaan. Ellen G. White, The Great Controversy, pagina 574. Ipinahihiwatig nito na ang isang relihiyon na nagpapalaganap ng pag-ibig ng walang pagtutuwid ay isang maling relihiyon. Sa halip na tawagin ang mga tao na talikdan ang kanilang mga kasalanan, ang mga leader ay magtuturo ng isang pag-ibig na nagpapawalang sala sa kasalanan at nagpapahintulot sa mga tao na magpatuloy sa kanilang masamang pamumuhay. Ang Biblia ay nagbibigay babala rin tungkol sa panganib na ito. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:1-9, dapat mong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapagmapuri, palalo, mapag-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pagmamahal, di mapagkasundo, mapanira, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, walang pag-ibig sa mabuti, mga taksil, mapusok, mapagmataas, maibigin sa kalayawan, nang higit sa pag-ibig sa Diyos, may anyo ng kabanalan, ngunit itinatakwil ang kapangyarihan nito. Ang mga taong inilarawan ni Pablo ay may anyo ng kabanalan, sila ay relihiyoso, ngunit sila ay mapag-ibig sa sarili at walang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang pagtanggap sa pag-ibig na walang pagbabago sa puso ay nagiging isang forma ng pagpapala sa sarili, hindi ng Diyos. Ang isa pang mapanganib na aspeto ay ang paggamit ng pagpapala bilang isang pang-akit. Maraming relihiyon ngayon ang nagtuturo ng isang prosperity gospel or ebanghelyo ng kasaganaan na nangangako ng kayamanan, kalusugan at tagumpay sa buhay na ito bilang patunay ng biyaya ng Diyos. Habang totoo na binibigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya, ang tunay na ebanghelyo ay nagtuturo na ang pagpapala ng Diyos ay higit sa material na bagay. Ang pinakamahalagang biyaya ay ang kaligtasan mula sa kasalanan, ang pagbabago ng puso, at ang buhay na walang hanggan. Binalaan ni Ellen White ang mga mananampalataya na mag-ingat sa mga turo na naglalagay ng material na kayamanan sa ibabaw ng espiritual na kayamanan. Ang mga nakikita lamang ang pisikal na pagpapala ay madaling maililigaw ng mga huwad na himala. Ellen G. White, Counsels on Health. Nakita ni Ellen G. White na ang isa sa pinakamakapangyarihang instrumento ng kaaway ay ang espiritismo. Hindi ito magiging isang panlabas na banta, kundi isang panloob na pagpasok ng mga maling turo na magpapalabas na totoo at mula sa Diyos. Ang espiritismo ay isang paniniwala na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay may kakayahang bumalik at makipag-ugnayan sa mga nabubuhay. Itinuro ni White na ang mga espiritu na ito ay hindi mga kaluluwa ng mga namatay, kundi mga demonyo na nagpapanggap upang iligaw ang mga tao at pahinain ang kanilang pananampalataya sa Biblia. Ang isang mahalagang babala ni White ay tungkol sa mga espiritong nagpapanggap na mga mahal sa buhay. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, isinulat niya na ang kaaway ay gagamitin ang damdamin ng mga tao upang iligaw sila. Sa ilalim ng pagkukunwari na sila ay mga kaluluwa ng mga patay, ang mga demonyo ay magiging kahanga-hanga sa paggawa ng mga himala. Ang mga patay ay walang malay, at ito ay gagamitin ng kaaway upang iligaw ang mga tao. Ellen G. White, The Great Controversy, pagina 552. Ang paggaya ng mga demonyo ay magiging napakahusay na halos imposible nang makilala ang pagkakaiba maliban kung ang isang tao ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagbigay na ng malinaw na babala tungkol sa panganib na ito. Sa aklat ni Isaias sinabi, "At kapag sinabi nila sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritista at sa mga mangkukulam na bumubulong at nagbubulong-bulungan, hindi ba't ang isang bayan ay dapat sumangguni sa kanilang Diyos? Sasangguni ba sila sa mga patay para sa mga buhay?" Isaias 8:19. Ang talatang ito ay nagpapakita
na ang pagkausap sa mga patay ay isang gawain na labag sa kalooban ng Diyos. Ang mga patay ay walang malay, tulad ng sinabi ng mga ngaral 9 to 5, sapagkat alam ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman. Ang mga turo ni White ay sumasang-ayon sa mga talatang ito na nagpapatunay na ang espiritismo ay hindi galing sa Diyos. Ang pagbabalik ng espiritismo sa mga simbahan ay isang tanda ng pagkabagsak dahil ito ay nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng banal na espiritu at sa autoridad ng Biblia. Sa halip na maghanap ng gabay sa banal na salita, ang mga tao ay hahanapin ang direktang pagpapahayag mula sa mga espiritu. Sa kanyang aklat na Testimonies for the Church, binigyang diin ni White na ang espiritismo ay magiging popular dahil sa pagtanggap ng mga relihiyon sa mga turo na taliwas sa Biblia. Ang pagtanggap sa doktrina ng immortalidad ng kaluluwa ay magbubukas ng pinto sa espiritismo. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 1. Ang paniniwala na ang mga patay ay may malay ay nagiging pundasyon ng espiritismo na sa kalaunan ay magpapahina sa tunay na pananampalataya. Dapat nating itanong sa ating sarili kung ang ating pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos o sa mga kakaibang pagpapakita at mga mensahe na hindi matatagpuan sa Biblia. Sa panahon ngayon, maraming tinig ang nananawagan para sa pagkakaisa sa mga relihiyon. Maraming pinuno ang nagsasabi na upang malutas ang mga problema sa mundo, dapat magkasundo ang lahat ng mananampalataya. Sa panlabas, ito ay tila isang magandang ideya, pagkakaisa, pag-ibig, at paggalang. Ngunit ano ang mangyayari kung ang pagkakaisa ay nakabatay sa kompromiso sa halip na sa katotohanan? Ano ang mangyayari kung ang mga relihiyon ay magkakaisa sa pagtanggap ng mga maling turo at pagtanggi sa mga utos ng Diyos? Ito ang eksaktong sitwasyon na nakita ni Ellen G. White sa kanyang mga pangitain. Nakita ni White na sa huling mga araw, magkakaroon ng isang malaking pagkakaisa ng mga relihiyon. Sa aklat na The Great Controversy, isinulat niya, ang mga protestanteng simbahan ay magkakaisa sa isang malaking kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, makikita natin ang pagkakaisa ng lahat ng relihiyon sa ilalim ng kapangyarihan ng Papa. Ellen G. White, The Great Controversy, Panjas 588. Ang pagkakaisa na ito ay hindi magiging batay sa buong katotohanan ng Biblia, kundi sa isang kompromiso na nagpapawalang halaga sa mga doktrina na naghihiwalay sa kanila. Ang mga doktrina tulad ng Sabbath, ang kalagayan ng mga patay, at ang tunay na kalikasan ng pagpapabanal ay itatago o babaguhin upang magkaroon ng pagkakaisa. Ang babala na ito ay tumutugma sa mga propesya sa Aklat ng Pahayag. Sa Pahayag 13, inilarawan ang dalawang hayop. Ang pangalawang hayop na may mga sungay na gaya ng kordero, ngunit nagsasalita na parang dragon, ay kumikilos sa harapan ng unang hayop at gumagawa ng mga dakilang tanda upang iligaw ang mundo. Ang mga propesiyang ito ay nagpapakita na sa huling mga araw, magkakaroon ng isang malaking kapangyarihan sa mundo na magpapatakbo sa relihiyosong pagkakaisa. Ang pagkakaisang ito ay magiging lubhang mapanganib dahil gagamitin nito ang mga himala, mga tanda, at mga positibong mensahe upang hikayatin ang lahat ng tao na sumamba sa unang hayop na isang simbolo ng isang bumagsak na relihiyon. Ang pagkakaisa ng mga relihiyon ay magsisilbing isang makapangyarihang puwersa upang ipatupad ang mga tradisyon ng tao. Kapag ang mga simbahan ay nagkakaisa sa pagtanggi sa Sabbath at sa iba pang mga utos ng Diyos, sila ay magkakaroon ng sapat na impluwensya upang ipatupad ang mga maling turo sa pamamagitan ng batas. Nakita ni Ellen White ang isang panahon kung saan ang mga relihiyon na bumagsak ay magtutulungan upang ipatupad ang pagsunod sa linggo bilang banal na araw at ang mga hindi susunod ay haharap sa pag-uusig. Sa kanyang pananaw, ang pagkakaisa ng mga relihiyon ay magsisilbing isang kasangkapan upang pilitin ang pagsunod na taliwas sa diwa ng tunay na pagkakaisa na nakabatay sa kalayaan at katotohanan. Ang pagkakaisa na hindi nakabatay sa buong katotohanan ng Biblia ay isang mapanlinlang na pagkakaisa. Ang pagbagsak ng relihiyon ay magtatapos sa isang malaking paglilito kung saan ang mga relihiyon na tumalikod sa Diyos ay magkakaisa upang salungatin ang mga nananatiling tapat sa kanyang salita. Ang tanging proteksyon laban sa ganitong pandaraya ay ang manatiling matatag sa salita ng Diyos at magtiwala lamang sa Kanya bilang ating tanging gabay. Ang tanging paraan upang manatiling matatag sa huling mga araw
ay ang pagtitiwala sa salita ng Diyos bilang ating tanging gabay at pagtatakwil sa lahat ng anyo ng espiritismo. Sa paglipas ng panahon, makikita natin ang unti-unting paghina ng relihiyon sa loob. Nagsimula ito sa pagpasok ng mga maling turo, pagtanggi sa kautusan ng Diyos, at pagtuon sa mga damdamin at seremonya. Ngunit ano ang magiging huling hakbang ng isang simbahan na tuluyan ng bumabagsak? Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Ellen G. White na ang huling yugto ng pagkabagsak ay ang pagtakwil sa tinig ng pagbabala mismo. Ang pag-aalis sa kahalagahan ng kaloob ng propesya ay magiging tanda ng isang institusyon na pormal ng tumalikod sa Diyos. Ito ay isang paulit-ulit na tema sa kasaysayan ng Biblia. Ang bansang Israel ay paulit-ulit na nagpadala ng mga propeta ang Diyos upang balaan sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit paano tumugon ang mga tao? Sila ay tumanggi, nagtakwil, at pinatay pa nga ang mga propeta dahil ang mga mensahe nila ay hindi kaaya-aya. Sa Mateo 23:37, sinabi ni Jesus, "O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, gaya ng pagtitipon ng inahin sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw mo." Ang mga salita ni Jesus ay nagpapakita na ang pagtakwil sa mga propeta ay isang matinding patunay ng pagsuway at kawalan ng pagsisisi. Nakita ni Ellen White na ang parehong sitwasyon ay mauulit sa mga huling araw. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, isinulat niya na ang mga relihiyong tumalikod sa katotohanan ay tatanggihan din ang kanyang mga sinulat. Ang mga magtatanggal sa kautusan ng Diyos ay tatanggihan din ang patnubay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi nila matatanggap ang mga babala dahil ang mga babala na ito ay naglalantad ng kanilang kasalanan. Ellen G. White, The Great Controversy, Parchanior 574. Ipinapahiwatig nito na ang mga relihiyon ay hindi basta-bastang magsasabi na ang kanyang mga sinulat ay mali. Sa halip, ang mga ito ay kanilang isasantabi dahil ang mga mensahe ay humihingi ng pagbabago na hindi nila kayang gawin. Ang pagtakwil sa kaloob ng propesiya ay nagiging isang malaking panganib dahil inaalis nito ang huling tanggulan laban sa pandaraya. Sa sandaling wala ng tinig na magpapaalala sa mga relihiyon sa kanilang mga pagkakamali, sila ay magiging mas madaling biktima ng mga maling turo at ng pekeng pagkakaisa na tinalakay sa nakaraang kabanata. Kung walang tinig ng propesya, sino ang maglalantad sa mga maling himala? Kung walang patnubay mula sa Diyos, paano makikilala ang pagkakaiba ng totoo sa huwad? Ang pagtanggi sa propesya ay parang pagtakwil sa isang kompas sa gitna ng bagyo, isang sigurado at tiyak na daan tungo sa pagkalunod. Ang pagbagsak ng relihiyon ay magtatapos sa pagtakwil sa tinig ng Diyos. Ang isang relihiyon na tumatanggap sa isang maling turo ay tatanggihan ang propetang maglalantad ng katotohanan. Ang isang relihiyon na tumatanggap ng mga kasalanan ay tatanggihan ang propetang magpapaalala sa kautusan ng Diyos. Ang bawat yugto ng pagkabagsak na inilarawan ni Ellen G. White ay nagdadala sa atin sa isang huling yugto, ang paghihiwalay. Sa huling mga araw, hindi na magiging posible na manatiling nasa gitna. Ang mga relihiyon na bumagsak sa loob ay magkakaisa at ang kanilang pagkakaisa ay magiging batayan ng isang malaking pagsubok para sa bawat tao. Ang mga sumusunod sa mga maling turo, emosyonal na pananampalataya at tradisyon ng tao ay magkakaroon ng isang kahangahangang anyo ng Kristyanismo na sikat at tinatanggap ng karamihan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang pagtanggi sa mga tanging katotohanan na nagpapanatili ng buhay espiritual. Sa kanyang aklat na The Great Controversy, ipinaliwanag ni White ang huling pagsubok na ito bilang ang pagpipilian sa pagitan ng selyo ng Diyos at ng tanda ng hayop. Ang selyo ng Diyos ay ang kanyang Sabath, ang tanda ng kanyang pagiging lumikha, habang ang tanda ng hayop ay ang pagtanggap sa isang huwad na araw ng pagsamba. Ang pagpili ay malinaw. Ang isang panig ay sasamba sa pamamagitan ng pagtanggap sa tradisyon ng tao at ang kabilang panig ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ellen G. White, The Great Controversy, Pasi 605. Sa puntong ito, ang pagkabagsak na nagsimula sa loob ng mga simbahan ay magiging isang pangkalahatang pagsubok na haharapin ng lahat ng tao sa mundo. Ang pagbagsak ng mundo ng relihiyon ay hindi isang dahilan upang mawalan ng pag-asa, kundi isang panawagan upang lumabas mula sa kaguluhan. Ang aklat ng pahayag
ay nagbibigay ng isang huling panawagan. Lumabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga kasalanan at upang huwag ninyong matanggap ang Kanyang mga salot. Pahayag 18:4. Ang panawagan na ito ay hindi lamang para sa mga hindi nananampalataya, kundi para sa mga nasa loob mismo ng bumagsak na relihiyosong sistema. Ito ay isang paanyaya na bumalik sa simpleng pananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, at sa isang personal na relasyon kay Hesukristo. Ang mundo ng relihiyon ay babagsak, ngunit hindi dahil sa mga panlabas na pag-atake. Ito ay babagsak dahil sa unti-unting pagkompromiso na nagsimula sa loob. Ngunit sa gitna ng pagkabagsak na ito, mayroong isang maliit na grupo ng mga tao na mananatiling matapat sa Diyos. Sila ang mga magsasagawa ng utos ng Diyos at magkakaroon ng pananampalataya ni Jesus. Pahayag Parthenian Dobev. Sa huli, ang pagbagsak ng relihiyon ay hindi ang wakas ng pag-asa, kundi ang simula ng isang paglalakbay para sa mga tunay na mananampalataya. Ang tanong ay, sa aling panig ka mananatili? Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, mangyaring i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming mahahalagang mensahe.